si Senator Robin Padilla, hinihikayat niya si Senator Amy to be the vice president candidate naman. Sabi niya, it's about time, women power, ganyan-ganyan. The reality, kasi syempre kailanganin po ni President Sara Duterte pumili ng vice presidential candidate. Or of course, that's also an option that she doesn't have to. Pero ano po, sa tingin niyo po ang magiging, sabi niyo nga, wala pa siyang partido. Sino mag-adapt sa kanya? PDP Laban, yung sa tatay niya. Kasi yung kanyang partido parang ano lang regional lang yata hindi pa naman siya yung ano. Pero sino kayang pwede niyang lapitan or sinong magandang candidate pang vice president to ensure her victory, to help her also to get the presidential to get to the presidency? Oo, Pat, alam mo katulad ng mga naglabasan kagabi, sabi ko ba may pairing na, may tandem na. Gadong katindi yung pahayag, no? Correct. Dun sa tanong mo, strategic ang isang Amy Marcos. Kasi northern yan eh. So, kumbaga, hindi mo, anti-BBM ka, pero yung kapatid, kaalyado mo. Pero sa tingin ko, yung base niya may not favor that. Importanteng taga-Luzon ang maging ka-pair o katandem niya. Dahil ang Luzon ay 54% ng total registered voters. So malaki yun. Nais ko rin, tayo naman lahat ay babae, nais ko rin makita sa panahon ng buhay ko na dalawang babae ang mamumuno ng bansa. Pero yung ba ay kakayanin ng isang very patriarchal society, hindi ko alam kung yun ay siguro kailangan niyang pag-aralan, Natutuwa ako na si Senator Padilla hindi ino-offer yung sarili niya considering he is from Luzon and has a very large He was number one. He was number one sa Senate. Kasi pinagbawalan na siya ng asawa niya tumakbo for next election si Mariel. Sinabi na po, the Philippines doesn't deserve him daw. Nakakatuwa na nabubuksan niyang pintong yan, napapag-usapan ang role ng Vice Presidente, napapag-usapan in the light of Inday Sara. So mahalagang parte yan ng proseso. Okay, siguro follow up lang po dyan, dahil medyo maanghang din yung mabitang salita ni Senator Amy, although as we know, it's still very strategic, kung paano niya sinabi. Pero ito po, how does it sit on you nung sinabi niya na kung ako man, not verbatimly, pero kung ako man ay pipiliin bilang maging vice-presidente, sunod-sunuran lang naman ako dyan eh. Ano po implikasyon nito sa kanilang power dynamic? Well, I think ang isang Marcos mabigyan ng pagkakataon uli sa national, susunod lang siya talaga kay Inday kasi makikita mo there are two strong-willed women. They know their place under the sun. Nobody can tell them, you do this, you do that. You will have to fight it out with them for them to even consider, you have a point. So, ganun yung power dynamics nila na minsan, pag pumasok ka sa room na nandun yung dalawa, parang na-overwhelm ka kasi... Very strong, Alpha female. Di ba? So, it doesn't mean naman po na, it doesn't mean literally na magiging sunod-sunod lang po si Amy pag siya yung naging vice-presidente. Because it doesn't, to be honest po, it doesn't sit well with some of the constituents nga. Nung sinabi po ni Senadora Amy na, sunod-sunuran lang ako yan. Ano po yun? Parang, ka lang, puppet ka lang? Ganun po ba yung implikasyon nito? Naku, si Senator Amy pa. Ayun na nga, di ba? Ang tapang na babae. Niya yung kapatid niya na presidente. Ayun na nga, walang takot. Walang takot. Unang-una, mas may edad siya. Mas may experience siya. Ang foreign policy is very important to any administration. So, yung sunod-sunuran, ang tingin ko, ang pagkasabi niya noon ay on major issues, susunod ako. Pero nasa execution yun, kailangan mo rin na magaling na implementer. Hindi lamang ideas, hindi ideation, hindi pero yung magaling mag-implement. Yun ang nakikita kong problema nitong administrasyon na to.